Hi everyone! Continue tayo sa ating lesson. Ngayon isa sa grade 4 math pa rin tayo. Quarter 4, module 4, lesson 2. So lesson 2 na tayo. Ang lesson 2 natin is organizing data in tabular form and presenting them in a single or double horizontal or vertical bar graph. Before tayo mag-proceed sa ating lesson, i-define muna natin ang mga terms. So, meron tayo ditong graph. Ang graph is a pictorial representation or a diagram that represents data or values in an organized manner. Its purpose is to present data in categories and show comparison through rectangular bars which are either vertical or horizontal, single, or double. So, makikita natin ngayon kung ano ang itsura ng graph. Bar graph. Bar graph is one way of presenting a set of data. So, ang bar graph is one way lang siya. So, isang paraan lang siya. Pero marami tayong paraan na ginagamit. Ngayon, ang pag-aaralan natin is mag-present tayo ng data sa pamamagitan ng bar graph. Meron tayong tatlong uri ng bar graph. So, ang first is vertical bar graph, ang second is horizontal, ang third is double bar graph. Uunahin natin kung ano yung vertical bar graph. So, ang vertical bar graph, ganito ang kanyang itsura. Huwag kalimutan ang title dito ng iyong graph. So, dapat meron talagang title sa taas. And then, vertical. Bakit siya tinatawag na vertical? Kasi, ang line niya is vertical, of course. That's why tinatawag siyang vertical. So, dito ang iyong vertical axis and dito as iyong horizontal axis. Okay? So, vertical bar graph usually displays data using vertical bars gaya nito. Going up from the bottom. So, galing dito sa baba, papunta sa taas. So, ito yung tinatawag nating vertical bar graph, whose lengths are proportional to quantities they represent. So, kung ano yung quantities na nire-represent nila, doon din sila mag-stop. Gaya nito. So, for example, ito. So, dito siya nag-stop kasi ibig sabihin ito yung kanyang nire-represent na quantity. Next is horizontal bar graph. Again, title ng iyong graph dito sa taas. Huwag kalimutan. And then, ito yung ating vertical axis at ito yung ating horizontal axis. So, sa horizontal bar graph, ang isusulat mo dito sa ating vertical axis is yung categories niya. Ito yung vertical axis. And then, dito naman sa horizontal axis, ang isusulat mo is yung data niya or kanyang values. Ano yung horizontal bar graph? Horizontal bar graph represents data horizontally. Of course, so kung ang vertical ang kanyang pagre-represent ng data, si horizontal naman ang kanyang representation or pahiga ang kanyang linya. Bars are drawn horizontally. So, gaya nga ng sabi ko, i-draw natin yung bars horizontally. The data categories are shown in the vertical axis. So, dito ang categories mo. And the data values in horizontal axis. So, dito yung data or values mo. So, ano ang difference ng vertical at horizontal? Ang horizontal is maganda siyang gamitin sa pag-present ng data kapag meron siyang longer bars. Kasi, di ba, mas malayo pa siya dito sa gilid. So, mas maganda siyang gamitin kapag longer bars yung data mo or long label. So, maganda si horizontal bar graph compare kay vertical. Kasi si vertical, kapag mahaba yung data mo, so aabot ka doon sa taas. Last is double bar graph. So, si double bar graph, meron tayong dalawang example. Vertical double bar graph at horizontal double bar graph. Again, ang title ng iyong graph always nasa taas. Ang title ng graph nasa taas, huwag kalimutan. And then, meron tayong example dito. So, meron tayong double bar graph. Ang kanyang legend is nasa baba or nasa bottom part ng iyong graph, gaya nito. So, si Jack is yung red, si John is yung black. Dito naman sa kabila, ang letter M is yung black and then ang letter N is yung red. So, ganito ang mukha ng ating double bar graph. Ang double bar graph is a graphical display of information using two bars beside each other. Okay, so two bars beside each other yan siya. Ma-horizontal man yan or ma-vertical. Beside each other at various heights presented in different colors. Ayan, so naka-present siya in a different colors. Meron tayong steps in organizing data in tabular form. First step is draw the vertical and horizontal axis. So gaya nga ng sabi ko, na ang vertical natin is ito and then ang horizontal natin
okay, is ito. Again, this is our vertical axis and this is our horizontal axis. So, ang first step natin is i-draw natin ang vertical at horizontal axis. And ang step number 2, label the horizontal and vertical axis with appropriate label for the information. So, gaya ng example natin dito. Meron tayong label dito. Meron din tayong label dito sa ating horizontal axis. Meron tayong label dito sa vertical axis at meron din tayong label dito sa ating horizontal axis. Step number 3, find the greatest number of the data. So, hanapin mo yung greatest number ng iyong data. Gaya nito. So, ang greatest number natin dito is 70. At ang greatest number naman dito is 6. So, hahanapin natin ang greatest number natin para alam natin kung saan tayo mag-stop sa paglagay ng mga numbers natin. Step number 4, make a scale from 0 to the greatest number. So, galing ka ng 0 papunta sa pinakamalaking number mo. Gaya nga ng example natin, ang greatest dito is 70, so nag-start tayo sa 0. Dito naman sa kabila, ang greatest niya is 6, so nag-start siya sa 0. Next step, kapag na-identify mo na yung greatest number, draw a bar to represent each data. So, mag-draw ka na ng bar para ma-represent ang iyong data. Gaya nito, sa letter M, ang kanyang red is nandito, and ang kanyang black is nandito. So, kung ano yung nire-represent niyang data, for example, dito sa kabila, so, 6. 6 si N, ang pinakamataas niya is 6, so ilalagay mo siya dito sa 6. At dito naman sa item number 2, ang black is, or ang letter M is 5. So kung ano yung data niya, yun din ang ilagay mo sa iyong graph. Number 6, make the double vertical or horizontal bars of the same width. So, itong example natin again, ito yung ating double bar graph. So, dapat same width lang sila or magkapareho yung width nila. Hindi pwede na ito is yung width niya is payat tapos ito is mataba. So, dapat magkapareho yung width nila. Number 7, look at the legend. Make the frequency accurate. So, gaya nga ng sabi ko, titingnan mo ang iyong legend dito sa baba. Gaya nito, si Jack is red at si John is black. So, si Jack, ito siya si red. And then si John is black. Dapat alam mo ang frequency niya. Gaya nitong M. So si M dito sa item number 1, ang frequency niya is nasa 3. So dapat si M na dito sa item number 1, ilagay mo siya sa 3. Huwag mo siya ilagay sa 5. And then si N sa item number 1, ang frequency niya is 6. So sa 6 mo siya ilagay, hindi sa 5. So ganun, dapat accurate ang iyong frequency. Step number 8, write the title of the graph. So pagkatapos mong gawin ang iyong graph, huwag mong kalilimutan na isulat ang title ng iyong graph. So ngayon, dahil alam na natin kung paano mag-draw or mag-organize ng data in a tabular form, meron tayong example dito. Count and write the corresponding frequency, then present it on a single horizontal bar graph. Sige. So, ang gagawin natin is i-count natin ang corresponding frequency dito. Meaning, ano yung frequency? Kung ilang pupils ang may pet na ganyan. Okay, so for example, dito ang pet, parrot, dog, rabbit, cat, and turtle. Sa tali niya, tapos ang parrot is 1, 2. Ang frequency niya, ibig sabihin merong dalawang bata na may gusto or may pet na parrot. Before I forgot, ang title ng ating graph or ang title ng ating data is Pet of Pupils in Grade 4 Jacinto. So, ibig sabihin, ang Grade 4 Jacinto, merong dalawang pet na parrot, ang mga pupils. And then sa dog naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 ang frequency niya or 14 na bata sa grade 4 Jacinto ang may pet na dog. Sa rabbit naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 ang may pet na rabbit. Sa cat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ang may pet na cat. Sa turtle, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ayan. So, ito na yung frequency natin. Ang first instruction natin is count and write the corresponding frequency. Tapos na tayo. Nasulat na natin na
Na-count na natin at nasulat yung corresponding frequency. Ngayon, ang gagawin natin, present it on a single horizontal bar graph. So, horizontal bar graph yung gagawin natin. Sige. Ito na yung horizontal bar graph natin. Ang title natin is Pet of Pupils in Grade 4 Jacinto. Huwag kalimutan na yung title. And then, ano yung mga pet nila? Ang pet nila is parrot, dog, rabbit, cat, and turtle. So, meron tayo ditong parrot, dog, rabbit, cat, and turtle. Meron silang frequency. Ngayon is i-draw na natin siya sa ating bar graph. So, ang parrot natin dito is merong dalawa. So, ibig sabihin, ang parrot natin is dalawa. So, dito yung graph natin kasi dalawa ang may gusto ng parrot or may pet na parrot rather. Next is dog. Si dog is 14. So, saan si dog dito sa ating bar graph? So, nandito siya sa 14. Ibig sabihin, 14 ang may pet na dog. Next is rabbit. Si rabbit is 8. So, si rabbit is nandito siya sa 8. And then si cat is 10. Si cat is nandito ang kanyang bar graph sa 10. And then lastly, si turtle. So si turtle is 5. So ang kanyang horizontal bar graph is nandito sa 5. Ayan. O diba, madali lang siyang igawa sa horizontal bar graph. Ngayon naman, meron tayong isa pang example. Ito is club members. So sa club members, meron tayo ditong number of pupils and clubs. So ang number of pupils sa boys is 10, sa girls is 5, sa mathematician club yan siya. Sa sciences club naman, ang boys is 11, ang girls is 8. And then sa book lovers, ang boys is 8 at ang girls is 9. So ang legend natin, ang boys is black color, ang girls is red color. Ngayon, ang gagawin natin, analyze the table and present it using double vertical bar graph. So, ano yung gagawin natin? Double vertical bar graph. So, ito na yung double vertical bar graph natin. Ayan. So, meron tayo ditong title, club members, and then number of pupils. Double vertical yung gagawin natin ha. Dito sa ating vertical axis is ang number of pupils. Sa ating horizontal axis is yung mga clubs. So, meron tayong mathematicians club, scientists club, and book lovers club. Ang legend natin, ang boys is black, ang girls is red. So, ngayon sa mathematician, ang boys natin is 10, ang girls is 5. So, titingnan natin sa mathematician, ang girls is 5 and ang boys is nasa 10. Okay? So, nakita nyo ang ating double vertical bar graph. Sa sciences naman, ang boys natin is 11, ang girls is 8. So, ang girls is 8. Okay? So, scientists, ang girls is 8. And then, ang boys is 11. So, tama yung graph natin. And lastly, sa book lovers, ang boys is 8, ang girls is 9. Okay? So, ang girls is 9, ang boys is nasa 8. Ayan. So, ganyan lang kadali magawa ng vertical bar graph, horizontal bar graph, at double vertical or horizontal bar graph. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson. See you on our next lesson. Bye!